Sa kaharian ng Verona na pinamumunuan ni Prinsipe Scalus, mayroong dalawang makapangyarihang angkan, ang angkan ng mga Montague at angkan ng mga Capulet. Ang dalawang maharlikang mga angkan ay nagkaroon ng alitan kung kaya't naging mag-aaway. Ipinagbigay alam ni Prinsipe Scalus sa dalawang pamilya na kung hindi sila titigil sa paglalabanan ay magbabayad sila at hahantong sa kaparusahan. Sa mga Montague, mayroong nag-iisang anak, isang lalaking nagrangalang Romeo. Mayroon ding nag-iisang anak ang mga Capulet, isang babaeng nagngangalang Juliet. Si Romeo ay isang binatang umibig sa isang Capulet na nagngangalang Rosalie. Ngunit si Rosaline ay wala namang pagtingin sa binata. Aking pinsan, may nais ako ipabatid sa iyo. Ano yun? May piging na mangyayari sa bahay ng Capulet mamayang gabi. Kung ganyan, tara na. Kung makita ko na si Rosaline. Teka lang muna. Mag-please muna tayo upang masundo natin si Mercutio. Sige. Makikita ko na si Rosaline. Si Juliet naman ay nakatakdang ikasal kay Count Paris dahil sa kasunduang ginawa ni Don Capulet at Count Paris. Naghanap muna kami ng mga kayo. Napakasakit ng aking nararamdaman. Nakalimutan kong may iba na palang iniibig si Rosaline. Sino kaya ang binatang nakilala ko sa piking kagabi? Ang gwapo ng kanyang mukha. Hindi ko makalimutan. Mapupungay na mata, mapupulang mga labi. Ang binatang yung tinutukoy, siya ba yung iniibig? Sino ka? Ika'y magpakita. Bakit mo kilala ang aking pinapatungkol? Sapagkat ako si Romeo. Ako ay isang Montague na matagal na kaaway ng iyong angkan. Oh, Romeo, huwag mo na isipin ang ating pangalan sapagkat ikaw ang aking minamahal. Kung gayon, hindi na ako si Romeo na isang Montague. Ang pangalan ko na isang tangmahal. Nga pala, paano ka napalito at saan ka dumaan? Sapagkat tataas ang pader dito. Nilundag ko ang mga pader gamit ang pakpak na aking pag-ibig. Sino ang nagturo sa iyo ng lugar na ito? Ang pag-ibig natin, ang magtuturo sa akin ng daan sa iyong puso. Nais ko lang ipaalam sa iyo na hindi ako madaling mawin. Sinusumpa ako sa buong mundo. Ngayon lamang ako umibig ng ganito. Paalam ng aking mahal. Iiwang malabang ako ng di nasisiyahan. Anong kasiyahan nais mo makamtan? Sumumpa tayo sa isa't isa ng tapat na pag-ibig. Tatlong salita ang tandaan mo. Paalam ng tunay. Mabuhay na mga kaluluwa ko. At Diyos, matamis na lungkot ng paghihiwalay. Hindi ako titigil sa pamamaalam hanggang sa kinabukasan. Pagpalain ng langit, itong banal na gawain natin upang sa huli, pagsisisi, huwag nating kampihin.
Ngunit padre, anong lungkot pa ang dumating? Hindi pa rin ito maninigitan. Nakagalakan na aking kakamtin, na siya ay aking masilayan, at balang araw ay maging akin. Tandaan mo, Romeo. Pagdating sa mga bagay na ito, ay hindi dapat padalos-dalos. At mahirap itong intindihin sapagkat hindi mo pa ito nararanasan. Ang marahas na ligaya ay may marahas din na hangganan. Magandang hapon, Tampisor ko. Para sa aming dalawa, si Romeo ay magpapasalamat sa iyo. Ganun din ako sa kanya. Ang pagpapasalamat niya ay magiging kalabasa. Ako akin, Juliet, gagawin ko ang lahat upang ikaw ay lumigaya. Masaya ako marinig yan. Nasisiguro kung tapat ang ating pag-ibigan at maghigit pa ito sa kayamanan. Mabuti na ating madaliin ito pag ating pagtatagpo sapagkat hindi dapat kayong iiwan ng dalawang mag-isa. Aking mahal, sa wakas, ikaw ay ganap ng aking kabiyak. Naipahayag ko na ang aking nararamdaman para sa iyo sa harap ng Panginoon. At nasabi ko na aking panata sa harap ng may kapal. Napakasaya ko rin mahal ko sapagkat tuluyan na tayong nagkaisa. Mercutio! Sa wakas, ikinasal na rin ako. Natutuwa ko para sa'yo. Romeo! Ikaw! Sobrang tagal na natin kami na nag-aaway! Tapusin natin to! Wala akong plano ng pag-away. Pag-usapan na natin ang hinahon. Ako na susunod palabanin! Sige, yan ang inayos mo. Mercutio,